Maraming salamat po, Brother Josh and Brother Ralph Richard Nipit sa pagpapa-awit sa atin ng masigla kung tayo patuloy na gisingin. No, so please, samahan niyo po ako. I know, mainit, mahirap labanan ng antok. But please, labanan niyo lang po. Huwag niyo pong tulugan. Sige po, tayo magsimula muna sa panalangin before we start our afternoon service. Preaching. Pakilang Diyos, sa manayang banal Diyos na mapaharian sa lahat, kami po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa inyong Panginoon sa hapong ito na hindi pong pinagkalob sa amin na kami ay muling makapag-aaral ng inyong salita. Salamat Panginoon sa inyong awat biyaya na patuloy na sumasagana sa buhay ng bawat isa. Ngayon din Panginoon, salamat po sa inyong providensya, salamat po sa inyong paggabay sa amin sa bawat aspeto ng aming buhay Panginoon. Maraming salamat Panginoon at humingi po kami ng kapatawaran sa mga kasalanan namin, sa mga pagkukulang namin, dalayan po namin na kayo po siyang maluwalhati at sa pag-aaral ngayon kayo lamang po maiangat Panginoon inyong pangalan lamang po mabuti masama. Dalayan po namin na paggalaban niyo po kami ng wisdom and knowledge as we hear and study your word. At dalayan po namin na nawa Panginoon kayo pang maging sentro ng gawain ito, alisin po ang anumang distraction na maaaring mag-cause ng distraction sa atin. Maraming salamat Panginoon. Ito po ang isama at dalangin sa Panginoon ni Jesus. Amen. Sa kaalaman po ng bawat isa, ang mga doctors or even nurses or anyone na nasa medical field ay nai-involved sa what we can say na medical mission. Now, what is medical mission? Ito yung mga doktor at mga nurses na pinapadala sa mga iba't ibang lugar or masasabi natin lugar na kung saan ay mahirap o malayo sa access ng kagalingan. And a family friend of ours ay currently nasa isang medical mission and talagang yung pinuntahan niya ay napakaliblib, medyo mahirap na lugar at masasabi natin na sobrang scarce ng access nila sa gamot. Even yung mga simpleng gamot ay mahirap na pong ma-access nila. But kung makikita natin during these medical missions, at I know some of you ay nakakita na ng ganito sa mga movies, sa mga telenobelang pinapanood, dumadagsa ang mga tao once malaman nilang may medical mission. May mga masasakit ang ngipin na agad-agad, takbuhan talaga. May mga kung ano-anong sakit. May mga simpleng sakit, may mga malulubhang sakit. At mayroong mga sakit na maaaring walang lunas kapag ang mga medical mission ay nangyayari. And these people, they tend to run. They tend to go. Nagmamadali sila at napakaraming tao ang magdadagsain itong mga doktor na to. Why? Because they think that these doctors would help them sa kanilang karamdaman. They think that these doctors could cure their sickness. And ganun po ang sitwasyon ni Kristo. Bagamat hindi siya nagme-medical mission, but we know that the Lord Jesus Christ ay nagpagaling siya. Nung siya ay nandito sa lupa, siya ay nagme-ministeryo, siya ay na-involve sa pagpapagaling ng mga may sakit, ng mga kung ano karamdaman. Kaliwat kanan ang kanyang pinapagaling. And we know that if we read the book of Matthew, Mark, Luke, and even other books in the Bible, sa New Testament, makikita natin that Christ Himself ay humayo at sa kanyang paghayo, siya ay nagpapagaling. And sa hapon pong ito, in Matthew chapter 8, verses 7 to 14 to 17, In Matthew chapter 8, verses 14 to 7, ay makikita natin ang isang account kung saan ay nagpagaling ang Panginoong Jesucristo. And I invite you to open your Bibles in Matthew chapter 8, verses 14 to 17. Hayaan niyo pong basahin ito sa inyo sa English Standard Version. Sabi ng salita ng Diyos, "And when Jesus entered Peter's house, he saw his mother-in-law lying sick with a fever. He touched her hand, and the fever left her, and she rose and began to serve him. That evening they brought to him many who were oppressed by demons, and he cast out the spirits with the word and healed all who were sick.
Verse 17, this was to fulfill what was spoken by the prophet Isaiah. He took our illnesses and bore our diseases. Now, this is the word of the Lord. Pakinggan po natin. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan sa hapong ito ay Christ's substitutionary atonement. Christ's substitutionary atonement. We were dead in sins, were saved by Christ Jesus, who bore our sins. Tayo na mga patay sa kasalanan ay niligtas ng Panginoong Jesucristo na sumalo, naging kasalanan mismo para sa atin. Now, onting background lamang po. This book of Matthew is a synoptic gospel together ng Mark at ng Luke. When we say synoptic gospel, ay para silang magkakamukha, para silang iisa ang laman. Now, bakit natin kailangan bigyan ng pansin? Bakit iba't ibang libro ito na isa lamang ang laman? Kung sa panahon natin ngayon, if 2 witnesses or 3 witnesses say the exact same thing sa isang korte, ay masasabi natin na credible yung pinagsasalita nila. We can also say here na kung si Matthew, si Luke, and si Mark ay isa lamang ang nababanggit nila sa bawat sitwasyon na ito, we can safely say na konkreto itong evidence na ito that Christ came and healed diseases, or even that Christ came to take our illnesses and bore our diseases. That is why, balik nga po tayo, this book of Matthew is a synoptic gospel. Itong yung binasa po natin, this is an account ng ministry ng Panginoong Jesucristo na siya ay nasa lupa pa lamang, and while He is here on earth, pag binasa natin yung previous chapters, makikita natin kung paano namuhay at ng ministeryo ang Panginoong Jesucristo. Konting background lang, gaya ng sabi ko kanina, on chapter 4 naman, ang Panginoong Jesucristo ay nakikilala na ng mga tao. He is becoming famous and large crowds have followed Him. Marahil ay dahil sa kanyang kapangyarihan, dahil sa kanyang mga pagpapagaling. That is why at the end of chapter 4, minabuti niyang umakyat na ng bundok upang doon siya mangaral at mapangaralan itong mga sumusunod sa kanya. That is why from chapters 5 to 7, yan po yung famous na pinakikinggan natin na Sermon on the Mount of our Lord Jesus Christ. And sa tuwing ako po yung tumatayo sa ating devotion, ay atin din pong pinag-aaralan yung Sermon on the Mount of our Lord Jesus Christ. At tayo po ay nasa chapter 5 pa rin. At pag ako po ang tumatayo dito sa pulpito tuwing sa ating mga worship service, atin pong hinihimay-himay naman yung chapter 8 sa ngayon. Atin po itong sinimulan na kung saan sa chapter 8 nabasa natin that merong taong may leprosy, taong may karamdaman na walang lunas. At siya ay lumapit kay Kristo at siya ay pinagaling ni Kristo. We saw na itong leprosy na ito ay parang kasalanan na si Kristo lamang ang tanging lunas natin. At sinundan natin yan sa pananampalataya nung centurion o nung Roman soldier. Nakita natin na itong Roman soldier, he has that marvelous faith towards Christ, kaya napagaling ni Kristo. At kaya pinagaling ni Kristo din ang kanyang alipin. We saw that with this faith, and he had that genuine faith toward Christ. And Christ, na-recognize nga yung katayuan niya sa harap ng Panginoong Jesucristo at na-recognize niya kung sino ba si Jesucristo. At ayun, nakita natin kung paanong pinagaling ng Panginoong Jesucristo yung alipin nitong centurion o ng Roman soldier. And if you can remember po, I think that was last 3 weeks ago, ay napag-usapan natin naman yung pagpapakalma ni Kristo ng bagyo, na kung saan itong ating Panginoong Jesucristo ay tatawid sa kabilang isla, ba't sila ay sumakay ng barko, ng boat, and during sa kanilang paglalayag, tumama ang malaking bagyo, malakas na bagyo, but Christ showed His power, showed who He is, how Him being God, and how Him is being man. At pinakita doon kung paano siya ang naging perfect mediator natin between God, the offended one, and us, man, the guilty sinner. But sa hapon pong ito, atin namang pag-usapan yung scenario before yung paglayag nila, bago sila maglayag.
bago sila pumunta sa kabilang bayan. At dalawang bagay lamang po ang pag-uusapan natin sa hapon pong ito. At ayun na rin po yung ating preposition kanina. Una is that we are dead in sins. At pangalawa, He who Christ bore our sins. So una po, dako na po agad tayo sa una, mabilis lamang po. We are dead in sins. Now if you read verse 14, sinasabi dyan that Christ entered Peter's house. Pinasok niya ang bahay ni Peter at nakita niya ang mother-in-law ni Peter. Now, onting trivia lamang po. Si Peter, he is the disciple of our Lord Jesus Christ. And si Peter din po ang tinitignan ng Romano Katolikong tumayo, ay tinatag ang kanilang relihiyon. But here we can see that Peter had a mother-in-law. Ibig sabihin si Peter po ay kasal at may asawa. Si Peter po ay kino-consider ng Roman Catholic na their first pope or their first among the rest pope. But here makikita natin that Peter wasn't a celibate. Hindi siya single. And he is married. And itong taong may sakit ay yung mother-in-law ni Peter. Now, nakita natin that Christ had performed miracles already. Nagpagaling na siya. But here makita natin that when he saw Peter's mother-in-law lying in bed, may sakit, may lagnat. Now, kagaya dati, ang simpleng lagnat po na nararamdaman natin ngayon ay nararamdaman na rin nila before. And we can say na ang lagnat before ay still, kagaya ngayon, madali pa rin pagalingin. Hindi siya ganun kabigat na karamdaman kung i-compare mo doon sa nauna na may leprosy. But makikita natin ano yung significance ng lagnat dito mamaya. And if we look sa, since nasabi natin na Synoptic Gospel ito, we can look in the book of Luke, chapter 4, verse 38. And hayaan niyo pong basahin ko sa inyo to sa King James Version. At sabi dyan, and he arose out of the synagogue, and he entered into Simon's house. And Simon's wife's mother was taken with a great fever. So kung titignan natin, yung Matthew tsaka Luke dito ay may isang account. Pumasok si Kristo sa bahay ni Simon Peter, isang tao lang po sila, at nakita niya yung mother-in-law niya may sakit ng lagnat. But sa Matthew, sabi doon with fever. But here in Luke, makita natin na hindi lang pala siya bastang lagnat. It is a great fever. It was not an ordinary fever. So masasabi natin na marahil ay nangangailangan ng medical attention itong lagnat na ito dahil hindi lang siya basta-basta. Pero we can safely say that this wasn't an incurable disease kagaya ng leprosy. Yung leprosy, wala siyang lunas na sakit before. Ang leprosy, siya ay sakit na hintayin mo na lang yung kamatayan mo. But dito, makikita natin na itong lagnat na ito, bagamat mabigat na lagnat, hindi siya incurable. Meron siyang lunas. Meron siyang gamot. At makikita natin naman, in verse 16, sabi naman doon, maraming dinala kay Kristo. Mga sinapian ng demonyo. They were oppressed by demons. They were demon-possessed. And sa panahon natin ngayon, napapanood natin yan sa mga movies, mga possession, sa mga horror, na merong mga sinasapian ng demonyo. And we can safely say na itong mga taong to, sila ay hawak ni Satanas. At hawak ni Satanas at meron kapangyarihan si Satanas sa mga taong ito. They were demon-possessed. But kagaya ng mother-in-law ni Peter, at kagaya ng mother-in-law ni Peter, bukod dun sa demon-possessed ay napakarami pa. In verse 16, sinabi dyan that marami ang may sakit nang lumapit sa Panginoong Jesucristo. Samot-saring sakit, maaring may mga simpleng sakit kagaya ng lagnat, maaring may malulubang sakit, matitinding sakit or maaring may mga walang lunas din na sakit. At lahat ay nangangailangan ng kagalingan. Lahat ay nangangailangan ng
gamot ng lunas at lahat sila ay dinala at lumapit kay Kristo. Sila ay lumapit at nagpunta kay Kristo. Kasi kagaya ng nasabi natin kanina, before itong account na ito, ay nakita na ng mga tao yung pagpapagaling ng Panginoong Kristo. So marahil, nakita nila at nasilip nila, naisip nila, na kaya ko pagalingin itong taong to. That is why dagsaan silang nagpunta sa Panginoong Kristo. Nakita nila yung power ng Panginoong Kristo to heal the sick. And kagaya nitong mga taong ito sa account ng Matthew, tayo ay tila ba may sakit rin. Tayo ay parang nasa peligro din dahil sa kasalanan. Tayo ay nasa peligro ng kapahamakan at kamatayan. Hindi dahil sa sakit eventually, but because of sin. Tayo ay para bang kagaya ng kalagayan ng mga taong ito, nangangailangan ng tagapagligtas. We are drowning in sin. Tayo ay lunod sa kasalanan at hindi lang tayo basta may sakit. Tayo ay patay sa kasalanan. Tayo ay nasa grave danger. Tayo ay malala ang kalagayan at nanganganib. Hindi lang tayo basta may sakit. Tayo ay in danger. Tayo ay patay sa kasalanan. Kagaya ng mga taong nakita natin sa ating passage na binasa, tayo ay nangangailangan ng lunas. Tayo ay nangangailangan ng kaligtasan. At ang ating kaligtasan, at ang ating kailangan ay walang iba, kundi ang Panginoong Kristo. But, bakit si Kristo? Nakita ba natin yung healing powers ng Panginoong Kristo? Na-witness ba natin yung power niya? Our second point tells us because He bore our sins. Sinalo niya yung kaparusahan ng kasalanan upang tayo ay makalaya, upang tayo ng mga patay ay muling mabuhay. Kung ating titignan yung verse 15, after makita ng Panginoong Kristo yung mother-in-law ni Peter, what did He do? He touched her hand and the fever left her. Sa kanyang paghawak sa kamay ay gumaling itong mother-in-law ni Peter. Siya ay pinagaling ng Panginoong Kristo. Yan yung ginawa ng Panginoong Kristo. At kanyang kinapitan lamang with the touch of a hand. Ganun na lamang at nawala agad yung sakit. The miracle here wasn't yung pagpapagaling ng incurable disease. Hindi yun yung mirakulo dito. But the miracle here was how Christ healed her. Paanong pinagaling ni Kristo itong mother-in-law ni Peter sa pamamagitan lamang ng paghawak sa kamay. Kaya agad-agad gumaling itong mother-in-law. The mother-in-law needed Christ. And Christ healed her. And ano yung next case dito na nakita natin? There were demon-possessed. There were people na sinapian ng demonyo. And what did Christ do? Sabi sa verse 16, He cast out the spirits with the word. Kung kanina with a simple touch, dito naman ay with a word lamang. Sa salita ng Panginoon, nakalaya at nakast out itong mga spirits na ito. Nawala yung pagiging possessed ng mga tao ito. Pinapakita nito that kinilangan nila si Kristo at ang kanyang salita upang makawala sa possession ng demonyo. At apart from that, pinapakita dito that even ng mga hawak ng demonyo o hawak ni Satanas ay powerless, walang kalaban-laban sa harap ng Panginoong Kristo at sa salita ng Panginoong Kristo. With just a word, nawala yung possession ng mga taong ito. Ganun ka makapangyarihan ng Panginoong Kristo. That is a display of His power, a showcase of His power. And bukod pa dyan, sa mga demon-possessed, sa mother-in-law ni Peter na may sakit, sabi sa verse 16, He healed all who were sick. Kagaya sa sinabi natin kanina, napakadaming tao ang dumagsa sa Panginoong Kristo upang pagalingin sila. At gaya na sabi ko, may mga simpleng sakit, maaring may malulubhang sakit,
Maaring may mga sakit na walang lunas. But Christ healed them all. He healed all who were sick. And kagaya ng sabi natin kanina, just like how Peter's mother-in-law needed Christ to heal her, just like how this demon-possessed people ay pinalaya na Panginoon sa Kristo, these people also needed Christ to heal them. So there is this pic po. Kung madalas kayo sa Facebook, malamang ay nakikita nyo itong pic na ito. May isang barko, may isang malaking barko na nasira. So tumawag sila ng mekaniko. Sinilip-silip, tinignan ng mekaniko yung barko. After some time, kumuha siya ng martilyo. At may pinukpok. Right then and there, gumana itong barko. Nagulat itong nagpagawa, tumawag sa mekaniko. Na ngayon, nag-request na siya na kung magkano yung pagpapagawa. Nilistahan siya nung mekaniko. 60,000 po. Nagulat, nag-react tong isa. Bakit umabot ng 60,000? Isang pupuk lang naman ginawa mo. Ngayon, in-itemize nitong mekaniko. 3,000 para sa martilyo, 57,000 para malaman kung saan yung dapat pupukin at gaano kalakas. From there, nagulat na agad. Nagulat na itong nagpapagawa at wala na siyang nasagot. But we know na itong picture na ito, itong story na ito, it is an exaggeration. Pina-exaggerate lang nila at gawa lang ng tao yung story, but it just shows na hindi mahalaga yung problema ng barko, but kung paano yung solusyon. And kagaya nitong barko, tayo ay namumblema at nangangailangan ng kaligtasan. At hindi tayo magfa-function, hindi tayo gagana dahil tayo ay patay. Patay sa kasalanan, but ang ating kaligtasan at yung presyo ay si Kristo. That is because Christ bore our sins. Si Kristo ang ating kabayaran, ang naging kabayaran upang tayo ay mapawalang sala. Kagaya ng mother-in-law ni Peter, kagaya ng mga may sakit, kagaya ng demon-possessed, tayo rin, kailangan natin si Kristo. Tayo ay patay sa kasalanan at hindi lamang may sakit, hindi lang tayo bedridden. Alam niyo po ang mga may sakit, kahit na stroke yan, nagpa-function pa rin ang utak niyan. Buhay pa rin ang utak niyan. But tayo, hindi tayo ganun. Tayo ay patay. Tayo ay walang kakayahan. Tayo ay walang capability to save us or to even para makagalaw man lang. We have no power. We have no strength. There's nothing we can do to save us. And Christ is the cure. Christ is who we need in order to be saved. Kaya, kung titignan natin in verse 17, ano ang sabi dyan? This was to fulfill what was spoken by the prophet Isaiah. He took our illnesses and bore our diseases. Kung titignan natin, bakit sinabi dito, this was to fulfill the prophecy? Kasi Old Testament pa lang, ay pinapangaral na may darating na Messiah na magliligtas sa mga makasalanan. At He will take our illnesses at siya ang magiging kasalanan para sa atin upang tayo ay maligtas. And we don't need anything, and it won't do us any good if we rely on anything apart from Christ. And ano yung hamon sa atin? Ano yung hamon sa atin ng passage na ito? Kagaya ng mother-in-law ni Peter, on verse 15, samahan niyo ako. After siya pagalingin ng Panginoong Jesucristo, anong ginawa niya? She rose and began to serve Him. Dali-dali. After pagalingin, hindi siya nagpahinga, hindi siya nagdalawang isip, hindi siya nag-hesitate. Immediately, she rose and served Christ. Tayo, pag galing tayong lagnat, nagpapahinga tayo kasi baka mabinat tayo. Pag may sakit tayo nung Saturday night, inuubo, pahinga muna tayo ng linggo kasi baka lumalaki sakit natin. But tingnan natin itong mother-in-law ni Peter. After pagalingin, tumayo agad siya at anong ginawa niya? Sumamba.
naglingkod sa Panginoong Kristo. She rose and served Christ. Nawa ay maging hamon sa atin ito. Nasambahin ang Panginoong Kristo. Purihin ang Panginoong Kristo. Bakit? Siya ang nagligtas sa atin mula sa kasalanan, mula sa kapahamakan at kamatayan. There is this one quote na nung kami ay nag-aaral ng theology class or attributes of God and who God is, there is one thing na tumatak sa akin. How you know God is how you serve Him. Kung gaano mo kakilala ang Panginoon, ganun mo siya paglilingkuran. So marahil kaya kung kaya mong palampasin ang araw ng linggo, marahil ay ganun lang kababaw ang pagkakilala mo sa Panginoong Kristo. Marahil kung kaya mo ipagpaliban ang pananambahan para sa mga activities na yan, sa mga outing na yan, ay baka marahil ganun lamang kababaw ang kilala mo sa Panginoong Kristo. O baka kaya mo palampasin ang pagtitipon ng iglesia para sa mga extracurricular activities, para sa basketball, para sa school, para sa work, o para sa kung ano-anong dahilan. It's because ganun lamang at mas nakikita mo mas mabigat yung mga yun bukod ka sa Panginoong Kristo. Tandaan natin, hindi lamang basta-basta ang sinasamba natin. Hindi kung sino-sino lang. Ang ating pinaglilingkuran ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo na nagligtas sa iyo, nagligtas sa akin, nagligtas sa atin. At siya rin mismo ang nag-enable sa atin na tayo ay magtipon. Bilang mga Kristiyano, nawa, inahamon tayo na hindi na tayo magdalawang isip. Hindi tayo mag-aalinlangan. Huwag natin isang tabi ang paglilingkod sa Panginoong Kristo. Nawa ay maging kagaya tayo ng mother-in-law ni Peter na agad-agaran ay sumamba sa Panginoong Kristo. Bilang isang iglesia, nawa ay tayo maging komunidad na ang pagsamba at patuloy na paglilingkod sa Panginoong Kristo ay priority. Nawa ay maging komunidad tayo na patuloy na sumasamba, nagpupuri at niluluwalhati ang Panginoong Kristo. Ang Panginoong Kristo ang ulo natin, tayo isang iglesia, tayo katawan ni Kristo at ang ulo ay ating Panginoong Kristo. At siya rin ang rason kung bakit tayo ay isang iglesia. Nawa ay bilang isang iglesia, makita natin kung sino ba talaga ang ating sinasamba. Huwag nawa natin palampasin ang bawat pagtitipon. Huwag nawa natin isang tabi ang ating mga pananambahan dahil gaya ng sabi ko, wala tayong ibang sinasamba dito. Hindi ang makapatiran natin, hindi kung sino ang tumatayo sa pulpitong ito. Ang sinasamba natin ay ang ating Panginoong Kristo. Kaya tayo nagtitipon para sa Panginoong Kristo. Ang ating Panginoong Kristo ang siyang nagligtas sa atin. At kung sa kalagitnaan natin ay maaaring may wala pang pagkakakilala sa Panginoong Kristo, hindi mo pa nakikita ang sarili mo na parte ng iglesia, ng Universal Church. Ikaw, ako, tayo ay patay sa kasalanan. Tayo ay patay at walang kakayahang mabuhay, kumilos, anuman. Di natin kaya iligtas ang ating mga sarili. But we had a Savior. Tayo nagkaroon ng kaparaanan, ng kaligtasan at ayun ay si Kristo. Si Kristo ang ating kailangan upang tayo maligtas. Si Kristo, siya yung sumalo ng puot ng Diyos. Siya ay naging kasalanan upang tayo ay mapawalang sala. Iyan ang doktrina na ating pinaniniwalaan na substitutionary atonement ang tawagin. All we need is Christ and all we have to do is to repent and believe in the Lord Jesus Christ. Walang ibang paraan, walang ibang daan. Kagaya ng mga tauhan sa passage, tayo rin kailangan natin si Kristo because we are dead in sins. He took our illnesses and bore our sins. Siya ang naging tagapamagitan natin. He is the perfect mediator upang tayo na mga makasalanan ay makatamo na buhay na walang hanggan. Kaya nawa, nahamon tayo sa hapong ito na maging kagaya pa rin tayo ng mother-in-law ni Peter na walang pag-aalilangan sa paglilingkod. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, ang manaming banal,
Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito na inyo pong pinagkaloob sa amin. Dahil po namin na nawa, Panginoon, ay pagkalooban niyo po kami ng repenting heart na patuloy magsisi sa aming mga kasalanan. Dalayan po namin na nawa, Panginoon, ay makita nga po namin ang kahalagahan ng pagtitipon, ng pananambahan. Kaya din, Panginoon, makita po namin sino ba ang aming pinipili. Maraming salamat, Panginoon. Patawad po muli sa mga pag-aasalan natin. Maraming salamat at dalangin sa pangalan ni Jesus.